So ito na nga ang balita mga kababayan. Nako, sunog talaga dito si Philip Salvador ngayon mga kapatid. Anyway guys, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update. So kanina nga mga kapatid, napadaan po sa FYP ko sa YouTube yung video nga po ni Mima Alicia na kung saan mga kababayan, ito daw si aspiring Senator Philip Salvador ay meron daw patutsada mga kapatid kay President BBM. At ayon nga doon sa video ni Mima mga kababayan, sinabi daw nitong ni Philip Salvador na parehas lang naman daw silang hindi degree holder ni President BBM. So ano daw ang kinukuda-kuda ngayon ni President BBM mga kapatid? Kaya napaisip ako, hindi naman punto dito kung tawag nito, wala kayong degree pareho ni President BBM. Kasi nga, hindi naman degree holder ang issue dito eh. Ang issue kasi dito is, ano po ba ang kakayanan nyo, Mr. Philip Salvador, para maging public servant? Diba? Ano po ba ang experience nyo sa pagiging public servant? Bakit senador agad ang inyong tinakbuhan? Yung iba mong kapwa-artista ay dumaan pa sa pagiging konsihal, pagiging vice mayor, pagiging mayor, pero ikaw, senador agad ang iyong ang iyong tinakbuhan. Ngayon, ano po ba ang inyong karanasan? Kaya nyo po bang gampanan, ang responsibilidad ng isang senador? 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, meron pong butas itong si Philip Salvador. Kanina kasi meron akong napanood na video sa TikTok na kung saan mga kababayan, kinote nga doon itong slogan ni Philip Salvador na paulit-ulit niyang sinasabi mga kapatid kahit saang interview siya mapunta. Sabi dito ni Philip Salvador mga kababayan, ako po si Philip Salvador, hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Yon ang sabi ni Philip sa kanyang slogan mga kapatid. Kanya nga lang, nabutasan siya. Ito ang butas mga kapatid. Magiging magserbisyo sa mga Pilipino. Di ka nga marunong maging tatay sa sarili mong anak, gusto mo pa sa mga Pilipino? Boom! Sunog si Philip Salvador dito mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, paano ka magiging epektibo sa pagiging senador or paano ka magiging epektibo sa pagiging isang public servant kung mismong obligasyon mo sa anak mo, hindi mo kayang gampanan? Diba? Paano kapag kakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi mo nga kayang gampanan? Diba? Yun ang tanong dito mga kababayan. Kasi nga meron din akong napanood na video ng isang artista. Hindi na lang natin ini-name drop dito mga kapatid kung sino man yung artistang nagsabi nito. Pero according doon sa napanood kong video mga kababayan, 16 years apan sa date nung na-upload yung video mga kapatid, sinabi doon ng isang artista na 16 years ka nang hindi nagbibigay ng sustento sa anak mo kahit ni piso. 'Di ba? 16 years kang walang sustento sa anak mo. Paano mo masasabi ngayon na kaya mong gampanan yung pagiging public servant kung sa anak mo sa loob ng 16 na taon hindi mo nga nagampanan ng iyong pagiging tatay? 'Di ba? Hindi punto dito kung degree holder ka o hindi ano pa mga vocational course yung natapos mo 'Di ba? Hindi 'yan ang point dito Ang punto dito, ano ang kakayanan mo? 'Di ba? Kaya mo bang magserbisyo talaga sa taong bayan? Kasi nga sa sarili mong anak nag-iisa lang 'yon, 'di ba? Hindi mo nga nagawa. Diba? Na taong bayan pa kaya? Sa 100 million Filipinos pa kaya, Mr. Aspiring Senator? Make sense, di ba? Bago sana tayo, mangarap ng posisyon sa gobyerno, siguraduhin natin na sa loob ng ating pamilya, responsable tayo. Di ba? Nagampanan natin lahat ng ating tungkulin bilang magulang. Kung sa mismong mga anak mo sumablay ka, mas lalong sasablay ka sa taong bayan. 'Di ba?
Nag-gets nyo yung point, mga kapatid? Oh, ito, walang personalan to, mga kababayan, ha? Kasi nga, ni-research ko after ko ito mabasa, mga kapatid. So, nag-research ako. No? Kung totoo nga ba itong claim dito? Totoo nga. Mismong yung babae na yun, mga kapatid, no? Ang nagsabi, 16 years kang walang sustento sa iyong anak. Oh, nung time na in-upload yung video. 'Di ba? So, paano yan, Mr. Aspiring Senator? Oh, paano mo ngayon magagampanan yung pagiging public servant mo kung mismong anak mo hindi mo nagampanan yung responsibilidad mo? Ako, mga kapatid, hindi ko sinasabi, tatay din ako, pero hindi ko sinasabing perpektong ama ako. No, may mga lapses din ako sa pagdating sa mga anak ko, mga babae. Pero at least hindi ako umaako ng isang responsibilidad sa ibang tao, no, na hindi ko kayang gampanan kasi alam ko mismo sa sarili ko na kung sa mga anak ko nga sumasablay pa nga ako 'di ba? Tapos aako ako ng isang responsibilidad ngayon na taong bayan yung talagang dapat mong pagserbisyuhan, 'di ba? Pero dito kay Philip Salvador, mga kapatid, no? Sabi siya na magiging epektibo siya. So paano ka magiging epektibo kung sa maliit na bagay pa nga lang hindi ka na naging epektibo Oh, sa pamilya mo pa nga lang, sa anak mo pa nga lang, hindi ka naging epektibo. So magiging epektibo ka sa ibang tao, sa anak mo hindi. Parang gano'n yan Oh, tandaan nyo, no? Tandaan nyo na 100,000,000 Pilipino ang pagsiserbisyuhan mo. No? 100,000,000. Yung anak mong isa is nag-iisa lang yun. Pero 16 years wala kang naibigay. Oh, 'di ba? Ito, ni-research lang natin, mga kapatid, no, para ma-validate natin yung sinasabi dito. So nag-research ako. No, I have nothing against personal na agenda kay Mr. Philip Salvador, mga kababayan. Interest kasi ng taong bayan yung ating pinag-uusapan dito. 'Di ba? What if manalo ka? Oh. What if manalo ka? Anong serbisyo ang kaya mong ibigay sa taong bayan? Hindi porket sumasama-sama ka diyan sa mga kaibigan mong mga senador, no, sa kanilang mga ginagawa, mga outreach program kuno, yan na yun. Yan na yung public service na tinatawag. Hindi po yan. Tandaan nyo po, Mr. Aspiring Senator Philip Salvador, na pagiging senador po ang inyong gagampanang posisyon. Gagawa kayo ng mga batas, no, para sa milyon-milyong Pilipino, 'di ba? So ngayon, paano mo gagawin 'yan kung mismo doon sa anak mo hindi mo nga nagampanan yung pagiging mabuting tatay? Oh. 'Di ba? Yan lang yung gusto kong i-point dito, mga kababayan, no? Paano ka magiging effective sa posisyon na tinatakbuhan mo kung mismong sa loob ng pamamahay mo or mismong sa loob ng pamilya mo meron kang problema na kung saan talagang ewan ko kasi according nga sa video na napanood ko, mga kababayan, 16 years, no? 16 years. And yung video na yun is I think mga 5 or 6 years ago na, mga kapatid, ang lumipas. Di ba? Ay, sus. Ito ang problema dito sa Pilipinas, mga kapatid. Number one problem ito sa politika sa Pilipinas. Na kahit kulang-kulang yung credentials mo, no? Basta kadikit mo si ganito, kadikit mo si ganyan na isang kilalang politiko, no? Talagang magkakaroon ka ng posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Mabibigyan ka talaga ng posisyon sa gobyerno. Kahit hindi ka naman qualified sa posisyon na tinatakbuhan mo, basta kadikit mo si ganito, si ganyan, talagang iboboto ka ng taong bayan. Yan ang mali talaga sa sistema ng politika sa Pilipinas. Kung kaya't, mga kapatid, no, yung ating bansa hindi po nakakaahon sa kahirapan. 'Di ba? Bumoto ka ng hindi qualified sa posisyon. Anong aasahan mong kanyan? Anong aasahan mong gagawin yan sa gobyerno? Wala din. 'Di ba? Hindi nga siya qualified sa position pero nandyan siya. Oh. Ako, malaking learning sa akin, mga babayan, yung nangyari ng pagboto ko noon kay Robin Padilla. Kasi nga, I was hoping, mga kababayan, na kahit artista siya, meron po siyang maaambag sa ating bansa. Pero mga kapatid, hindi Wala siyang naging ambag, mga kababayan. Malaki yung ambag niya doon sa mga politiko,
no, doon kay Duterte na kanyang sinasambang Diyos. Doon siya may ambag. Pero sa taong bayan, wala, mga kapatid. 'Di ba? Naging dog show yung Senado, 'di ba? So ngayon, uulitin pa ba natin 'yon, mga kababayan? And ito lang, tips ko lang sa inyo, no, sa pagpili ng mga kandidato, mga kapatid. Huwag po nating tingnan, no, sa darating na eleksyon, mga kababayan, huwag po nating tignan yung kulay ng isang politiko, kung kanino siyang kaanib, no. Tignan po natin, mga kababayan, yung track record. Ako honestly, mga kababayan, pro admin ako, no. Pero mga kapatid, sa senatorial slate ng administrasyon, isa lang po ang iboboto ko, mga kababayan. No, isa lang po. Kasi nga wala akong nakikitang maganda doon sa ibang manok ng administrasyon eh. Oh. Ngayon, tumitingin-tingin ako dito sa ibang grupo, meron akong nakikita. Ito, may track record to, maganda ang nagawa nito. Oh. Ito, walang bahid ng corruption to. Kasi pamantayan ko na ngayon, mga kapatid, pag na-involve ka sa kahit anong kuan diyan, tawag dito, anong anomalya diyan, automatic X ka sa akin, no, pagdating ng eleksyon. Yun po ang pamantayan ko ngayon sa pagboto, mga kababayan. So, ina-advise ko sa inyo na sa darating na halalan, huwag po natin tignan, mga kapatid, yung kulay ng isang politiko. Tignan po natin yung qualification, no? Tignan po natin kung ano po yung kanyang track record. Doon na po tayo magbase ngayon, mga kababayan. Hindi po porket inendorso ni ganito, inendorso ni ganyan, iboboto na po natin. No? Sa mga DDS, mag-isip kayo. Iilan lang dyan, no, ang nakikita kong qualified sa posisyon. Ngayon, pag nag-vote straight kayo dyan, nga. Diba? Mag-vote straight kayo dahil kalaban nyo si BBM, mali kayo dyan. No? Wala kayong paninindigan. Kaya wag kayong magtaka pag nanalo yung mga binoto nyo dyan, mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Kasi yung mga yan, no, propaganda lang nila yan. Kasi eleksyon ngayon. Pero pagdating niyan sa performance, walang mga performance yan, maniwala kayo sa akin. No, same goes din dito sa admin, no? Sa mga manok ng admin, ako ini-encourage ko kayo, piliin yung mabuti ang inyong iboboto, mga kapatid. Hindi porket inendorso ni PBBM ay iboboto nyo na po. 'Di ba? Tingnan nyo ang track record ng isang politician, no? Kung may nagawa na ba siya noon, no? May napatunayan na ba siya? 'Di ba? Huwag po kayong tumingin doon sa tulong-tulong na binibigay ng mga aspiring senator ngayon. Huwag kayong tumingin doon, mga kababayan. Tingnan nyo talaga, no, yung kanyang nagawa sa bayan na kung saan marami nang nagbenepisyo bago nyo sila iboto. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Adios.